Dumako na po tayo sa ating Gospel Reading and Gospel Reflection sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay Lucas, Kabanata 9, talata 21 hanggang 25. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang makakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtaman niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ayon kay Lucas, Kabanata 9, talata 21 hanggang 25. Hallelujah. Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hallelujah. Mga iniibig, hindi po ibig sabihin na dahil tinanggap na po natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas at nagpapasakop na tayo sa Kanya, hindi na ho tayo nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay o makakaranas pa ng iba pang uri ng persecution o pag-uusig. Hindi ibig sabihin na kung ikaw na bilang tunay na anak ng Diyos ay hindi ka na dadanas ng matinding sama ng loob, gawa ng mga taong may galit sa iyo, mga taong gusto kang pabagsakin, mga taong inggit, mga iniibig. Bagkus, dapat lalo kang maging handa. Dapat lalo kang maging matatag, mas matibay, matatag at matibay sa Panginoon. Sapagkat hindi nasisiyahan ang diablong kaaway, mga iniibig, na malakas at ikaw ay matatag, ang iyong pananampalataya.
sa Panginoong Jesus. Ayaw po ng dyablo yan. Ayaw niya na magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Diyos. Ayaw ng dyablo na maging anak ka ng Diyos. Kanya gumagawa siya ng iba't ibang kaparaanan, mga iniibig, para ikaw ay manghina sa Diyos at lumayo sa Panginoong Diyos. Ano po ulit ang sinasabi ng ating gospel reading and gospel reflection sa araw na ito, mga iniibig? Lucas 9:23, ang sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Malinaw, mga iniibig, kung nais mong ganap na mapalapit sa ating Panginoong Hesukristo, pasanin mo ang iyong krus araw-araw. Opo, mga iniibig, araw-araw po yan, hindi buwan-buwan, hindi po linggo-linggo, kundi araw-araw, mga iniibig. At ano po yung mga pasaning ito? Ito po yung mga pasaning pisikal, pasaning mental, medikal, emosyonal, pasaning pananalapi, at pasaning espiritual. Gayon din ang pasaning tukso sa laman, tukso sa kasalanan, mga iniibig, na ayaw kang paniwalaan ng iyong mga kaibigan at kakilala sa nabago ng buhay mo sa Panginoon. Hindi sila naniniwala na ikaw ay na kay Kristo na tinanggap mo na siya iyong Diyos at tigapagligtas, na nagpapasakop ka na sa Kanya, nagsisisi ka na sa inyong mga ginawang kasalanan, at niyayakap mo na ang Diyos at gusto mo na ng kaligtasan mula sa kapahamakan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, maparaan, mga iniibig, ang kaaway. Maparaan ang Satanas. Lahat po ay kanyang gagawin. Kanya ayaw niyang ikaw ay tantanan. Lagi siyang maibibigay na tukso. At pilit ka pa rin hinihila sa kasalanan, sa tawag ng laman. Gagamit din siya ng mga tao na nais niyang ikaw ay bumalik sa buhay sanlibutan, buhay na magpapahamak sa iyo, at buhay na magpapalayo sa iyo sa Diyos. Kanya, be vigilant, mga iniibig. Bantayan mo ang sarili mo. Maliban dyan, marami kang dadanasing panlilibak ng mga tao sa paligid mo. Paraan din ito ng dyablo para panghinaan ka ng loob. Mga taong pinagtatawanan ka, pinagbubulong-bulungan ka, pinag-uusapan ka, pinagdududahan ka, na kanilang hinihintay na ikaw ay matisod at bumagsak pang muli. Yan ang katotohanan, mga iniibig. Yan ang gusto nila, na mamuhay sa dati mong makamundong buhay. Buhay na punong-puno ng sarap ng laman, buhay sa kadiliman, buhay na walang kinikilalang Diyos, kundi ang sarap ng buhay, buhay sanlibutan, buhay na kapahamakan, buhay na walang kaligtasan, buhay na wala ang presensya ng Panginoong Hesukristo, na buhay na buhay. Hallelujah. Glory to God. At kung natisod ka, iniibig, sasabihin lang nila, Kitam, sabi ko na babalik din yan sa dati niyang buhay, sapagkat hindi niya kakayanin ang kanyang bagong buhay ngayon.
Yan po ang kanilang sinasabi, mga iniibig. At ito po ay gawa ng kaaway. Ito ay paraan ng dyablo para bumalik ka sa dati mong buhay. Hindi lang yan, mga iniibig. Bibigyan ka pa ng samot-saring mabibigat na problema ng dyablo para mawala ang focus mo sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng matinding problema para gumawa ka ng kasalanan, para magnakaw ka, para manloko ka, para manlinlang ka ng iyong kapwa, para makapanlamang ka. Nang sa gayon, balak ka na ulit na bumalik sa dati mong buhay, living in the life of sin and perdition. Yan ang gustong mangyari ng dyablo, mga iniibig. At kung hindi ka matatag, dito po pumapasok ang tinatawag nating the evil of backsliding. Natisod ka, iniibig. Tuluyan ka ng lumayo sa Diyos. Lumayo sa grasya ng Diyos. Nabubuhay ka ng muli ngayon sa kasalanan. Pero may malaking pero, mga iniibig. Mangyayari lamang ito kung pananalunin mo ang kaaway, kung pananalunin mo ang dyablo, mga iniibig. Because this is what the devil wants you to become. Itong master plan ng dyablo, mga iniibig, na ikaw ay mapalayo kay Kristo, na ikaw ay bumalik sa dati mong buhay. Hallelujah. Pero kung mahina ang faith mo kay Lord, yung relasyon mo sa Kanya ay naging mababaw na, Diyan papasok, mga iniibig, ang unti-unting pagwasak sa iyo ng dyablo. Ano hong epekto nito kung nagiging mababaw na ang relasyon mo sa Diyos? Ang epekto niyan, mga iniibig, kung dati-rati ikaw ay madasalin, ngayon hindi na masyado, or hindi ka na rin nagdadasal. Yung pagiging righteous mo, hindi mo namamalayan, balik ka na uli sa dati mong buhay, sanlibutan. Balik na rin ang dati mong bisyo, balik na rin ang drugs, balik na rin ang extramarital relationships, balik na rin ang tukso ng laman, balik na rin ang mga barkadang makamundo ang buhay, balik na rin ang happy-go-lucky, balik inuman, balik droga, balik yabang ng muli. May iniibig. And the devil is rejoicing. Nagbubunyi ang dyablo sapagkat ikaw ay nag-backslide na sa Panginoon. And this is how the devil wants to break your spirit, mga iniibig. Ito ang gustong mangyari ng dyablo sa iyo. He wants you back. He wants you back. He wants you so back to so desperately that he will even use your loved ones, your best friend, and the people around you, the people who are dear to you. Ganun po kadesperado, mga iniibig, at dyablo. But at the end of the day, what matters most, this is not about the devil winning, mga iniibig. It is about you winning over the plan of the devil. It is you who is winning. Because the grace of God is so sufficient that you have the power to resist all the temptations of Satan. Because if you embrace Jesus Christ fully, mga iniibig, if you embrace God totally, completely in your life, lahat po ng mga tricks and temptations of the devil, hindi ho siya magtatagumpay. Bakit? Dahil ang grasya at biyaya ng Diyos
ang presensya ng Espiritu Santo ay bumabalot sa iyo. Mga iniibig, kanya malinaw po ang kautusan ng ating Panginoong Hesus. Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa Kanya, tumanggi sa Kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang Kanyang krus, at sumunod sa Kanya. Napakalinaw, mga iniibig. Sumunod tayo sa Kanya, mga iniibig. Whatever the situation is, good or bad or worse, dapat kasama mo pa rin siya. Pasanin mo pa rin ang krus kahit araw-araw pa yan, mga iniibig, sapagkat yan ang hindi magpapahina sa iyo, hindi magpapahina sa iyong pananampalataya sa Diyos, kundi yan ang ganap na magpapatibay sa iyong relasyon sa Diyos. Hallelujah! Glory to God. Kanya, sabihin mo sa kaaway, sabihin mo sa dyablo, komprontahin mo siya, mga inibig. Huwag kang matakot na itaboy siya. The devil, ito pong presensya ng dyablo. Sabihin mo sa kanya, you devil, get out from my presence right now in the name of Jesus. Ganyan po, mga iniibig. Sigawan mo ang dyablo, takutin mo siya. At sabihin mo ang pangalan ni Jesus, sapagkat the devil is so afraid when you mention the name of Jesus, because there is power in the name of Jesus. Hindi kailanman iniibig, mananaig ang dyablo kung malalim ang relasyon mo sa Diyos. He cannot destroy your faith. He cannot ruin your relationship with Jesus. Kanya kayo pong nanunood at nakikinig ngayon, napakasarap at napakadakila na mabuhay kasama ang Panginoong Hesukristo. Kaya, bakit ka pa babalik sa dati mong buhay? Kanya always pray, mga iniibig. Manalangin ka lagi-lagi. Because prayer is very, very powerful tool. And it means to maintain your relationship with Jesus Christ. Yan po ang wifi mo kay Lord, iniibig. Ang iyong pagdarasal. Kanya huwag mong putulin. Huwag mong hayaang humina ang wifi signal mo kay Lord. Sapagkat titigil ang grasya at biyaya ng Diyos, mawawala ang wisdom mo sa Panginoon, iniibig. The moment you stop praying, the moment na hindi ka na nagdarasal sa Panginoon. Kanya every time you feel that the devil is tempting you, ipagtabuyan mo lang siya, iniibig. Mention the name of Jesus. Sapagkat hindi ka matitinag. Sapagkat kasama mo si Jesus sa iyong buhay. Whatever na pagsubok, Jesus is your shield. Jesus is your protector. Kanya even many attempts from the devil ay hindi siya magtatagumpay. You will be victorious. You will be triumphant with Jesus. Finally, mga iniibig, kayo pong dumaranas ngayon na matinding pagsubok sa inyong buhay. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Kahit nasa Diyos ka na, minsan ang hirap ipaliwanag bakit ka pa rin nagdurusa. Pero hindi po dapat manaig ang doubt, sapagkat weapon po ito ng kaaway, mga inibig. Weapon po ito ng kaaway para questionin mo ang Panginoon. Gagamitin niya ang doubt na yan para lumayo ka sa Diyos. And the moment you entertain that doubt, diyan na po
papasok ang kaaway sa buhay mo. And the devil will start destroying your life. Kanya lagi po natin tatandaan, mga inibig, ang utos na ating Panginoong Hesukristo. Again, kung sino mang tao ang ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan po ang gospel reading natin, mga iniibig. Napakaganda po. Si Jesus po ay hindi tumanggi sa Diyos Ama. Pinasan niya ang krus, nilatigo siya, pinako siya sa krus, at namatay siya. Pero sa huli, ang Diyos ang nagtagumpay. Ganon din sa iyo, iniibig. Kayo pong nakikinig ngayon. Ikaw na nagdurusa ngayon at may pinapasang krus. Tiis lang po, iniibig. Tiis ka lang. Katulad ng pagtitiis ni Kristo. Hindi naman po forever yan pong pasanin mong yan. Dahil sa huli, mapagtatagumpayan mo rin. Gaya ng pagtagumpay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang misyon. At sa huli, naging matagumpay po ang ating Panginoong Hesukristo. He has become victorious at the end of the day. At ang ano po ang bunga nito? Ang ating dakilang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen and Amen. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba, habang mayroong lakas pupurihin kita.